Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santo Domingo, ang pundador ng mga Order of Preachers o mga tinatawag nating Dominikado. Tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pangunguna, pagtuturo ni Santo Domingo, napalaganap din niya ang debosyon ng pagdarasal ng Santo Rosario. At napakaganda ng turo minsan ni Santo Domingo, sabi niya, arm yourself with prayer rather than the sword. Wear humility rather than fine clothes. Sa ating buhay, marami tayong mga hinaharapan na problema. Pero ang panlaban natin dyan palagi ay ang ating pananalig, pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin at pagdarasal. Kapatid, hingin natin muli ang grasya ng pagpapakumbaba dahil dito tayo mas pinagpapala ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan kalimutan nating manalangin at magpakumbaba sa Ama. Hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo. Ang mamuhay bilang tagapangaral na maasahang katotohanan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haligi ng apoy at natiling buhay? Sining Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamagitan ng pakipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababaghan at digmahan at kapangyarihan mga gawa. Tulad ng ginawa ng Panginoon sa Egypto, ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, magsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito sa lupa'y nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at ninabas kayo sa Egypto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupang ibinigay niya sa inyo ngayon.
Dahil dito, dapat ninyong malaman na ang langit at lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapanuto kayo, ang lahing susunod sa inyo'y magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng ginawa mo ay magbulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikan, gunitaan ng ginawa, ang maraming ginawa mong tunay kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo ay ako'y magbulay-bulay. Magbulay-bulay ako sa diwa at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo ay Panginoon tunay ang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo ay papantay. Ikaw ang Diyos na gawaan tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilain mo'y nahayag na sanikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, ang mahinirang mo'y tinubos. Ang lahat na mahangkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at Aaron, yung iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papurit sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga mapapala ng isang taong makakamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yun, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May mga bagay sa ating buhay na hindi naman dapat natin ayusin. Kailangan lang natin silang buhatin at pagtiyagaan. Remember that, my dear friends, that there are some things in our life that do not need fixing, but they just need to be carried patiently. Bakit hindi dapat natin ayusin ang lahat ng mga sira sa ating buhay? Una, dahil hindi naman natin alam ang lahat. Amen? We are not
all-knowing. Halimbawa po, kapag nasira ang inyong cellphone, subukan mong ayusin. Buksan mo ang cellphone mo, kalikutin mo. Ano sa tingin niyo mangyayari? Maayos ba o lalong masisira? Kung hindi mo rin naman alam ayusin, huwag mong pakikialaman. Amen? Do not pretend you know how to fix everything. Kung hindi mo naman talaga alam, aminin mo at maghanap ka dun sa nakakaalam at magpatulong ka sa Kanya. Amen? Lalong-lalo na, apply niyo po ito pagdating sa pakikitungo natin sa ibang tao. We are reminded today, my dear friends, do not fix people. May mga tao talaga sa buhay natin na parang krus. Kung krus o pabigat ang isang tao sa iyo, yan ang paanyaya ni Jesus sa atin. Buhatin niyo lang sila. At sumunod tayo sa likod ng ating Panginoon. Basahin niyo din po sa mga sulat. Yan ang paanyaya sa mga unang Kristiyano. Bear patiently one another. Huwag mo agad iiwan. Bakit hindi mo kailangan ayusin ang isang tao kung problema mo sila? Kasi hindi mo naman talaga alam ang nangyayari sa buhay nila. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman nila. Hindi mo rin naman alam kung anong pinagdadaanan nila. Remember, people are complicated. And all of us are unique. Some things may work for you, but it may not work for other people. Subukan mong ayusin ang problema ng ibang tao. Anong mangyayari? Mag-aaway lang kayo. Amen? When you try to fix other people, you will have more problems than solutions. Kahit na asawa mo yan, kahit na anak mo yan, kapitbahay mo yan, katrabaho mo yan, kapag pinakialaman mo sila, baka pagsabihan ka pa. Alam mo pa sa akin, kapag sinusubukan mo na ayusin mo ang buhay ng ibang tao, para kasing nanghihimasok ka sa buhay nila. Di po ba? Mahal ng tao ang kanyang kalayaan. At isang bagay na ayaw ng ibang tao na ginagawa sa kanila, ay yung kinokontrol sila, yung inaalisan mo sila ng kalayaan. Subukan niyo po, ayusin niyo yung problema ng iba. Sasakit lang ang ulo niyo. Halimbawa, nagsisimba ka, pagkatapos yung katabi mo, malikot yung anak niya. Try niyo nga, sabihan niyo yung magulang, Mami, gusto mo akong magdisiplina dyan sa anak mo para tumahimik naman? Ano po sa tingin niyo ang magiging reaction, sagot ng magulang? Aba, baka magsabunutan pa kayo sa loob ng simbahan. Hindi po ba? Subukan mo nga, pagsabihan mo yung iyong kapatid. Ayaw mo ba? Ako na lang ang humawak dyan sa pera mo para hindi ka nagkakabaon-baon sa utang? Siguradong mag-aaway lang kayo. Di po ba? Kaya din naman nag-aaway-away tayo mga Pilipino. Magkakaiba yung ating opinyon sa politika. Gusto natin kasi tayo yung tama. Gusto natin yung ating paraan, siyang masunod para mabigyan lang ng solusyon yung problema ng ating bansa. Kapag pinagsasabihan mo ang ibang tao, mali ang kanilang pananaw, magsasabong at magsasabong kayo. Amen? Mga kapatid, mas malaking problema kung magmamagaling ka. Amen? Mas malaking problema kung ipipilit mo yung sayo. Kung pwepersahin mo na ayusin mo ang buhay ng ibang tao. Kung nga ang sarili mo, minsan hindi mo naman maayos. Buhay pa kaya ng ibang tao, maayos mo? Please, do not try to fix the problems of other people. Because there are problems that could not be fixed. They can only be carried patiently. Only God can change us. Only God can fix a difficult situation in His perfect time. Amen? Kapatid, mas maigi sa buhay minsan yung magtiis,
magtiwala at maniwala sa Diyos na may ginagawa siya. Ang binubuhat mong krus o problema ay parte pa rin ng plano ng Diyos para mapabuti ka. Meron pong isang bata, kapag pumapasok siya sa eskwela, nahihiya po siya na ilabas yung baon niya. Kasi yung mga kaklase niya, mayayaman, rich kid. Pag nilalabas na nila yung kanilang baon, kinukumpara niya yung baon niya dahil mahirap lang siya. Nahihiya siya, nandiliit siya. Dahil baon ng mga kaklase niyang mayayaman, puro fast food. Merong McDo, Jollibee, naka-hamburger, may french fries, may milk tea, may soft drinks. Ito pong bata, dahil yung kanyang ama, magsasaka. Yung baon niya palagi gulay, talong, upo, kangkong, itlog, isda, saging, mangga, kanin. Isang araw po, di na matiis ng bata, umuwi po siya. Sabi niya sa tatay niya, "Tatay, bakit hindi mo naman ako bili ng chichirya? Nakakainggit naman po yung mga kaklase ko. Ang sarap-sarap ng pagkain nila. Habang ako, nagmumukha na akong kambing. Puro na lang dahon, dahon. Yan na lang yung aking kinakain." Sabi po ng tatay niya, kung ano yung baon mo, pasalamatan mo. Mapalad ka, may kinakain ka pa. Wala pong magawa yung bata. Titiis, kinakain, araw-araw. Hanggang mag-high school po siya, mag-college siya. Ganun pa rin po yung baon niya. Puro gulay, puro itlog, isda. Nung tumanda na po yung bata, nag-graduate po sila ng mga kaklase niya, nagkaroon po ng reunion. Alam niyo po kung ano napansin itong bata na dating nagbabaon ng puro gulay. Yung mga kaklase niya, kahit na pagkabata-bata pa lang, mga 30s, halos silang lahat may sakit. Diabetes, arthritis, fatty liver, may sakit sa puso, mataas ang presyon. Habang ito pong bata na baon niya puro gulay, napaka-healthy. Ang ganda po ng kanyang katawan. Napakaliksi niya. Ano po ang dahilan? Bakit napaka-healthy nitong batang ito? Ito ay dahil dun sa kanyang kinakain, simula pa nung umpisa. Dati hindi po niya maintindihan. Nagsasawa siya. Pero nung tumanda na siya, dun niya naunawaan ang lahat. Yung tinitiis niya ay nakapagpabuti sa kanya. We may see our crosses and problems, my dear friends, as punishments sometimes. And yet, we are reminded by the Lord, if you bear your crosses patiently, you will receive salvation through it. You will receive peace through it. Mga kapatid, baka yung pinapaalis mong krus sa Diyos ay talagang sagot niya sa iyong panalangin. What if the crosses or problems that we have in our life is really preparing us for what you have been asking for a very long time to God? Ang paghihiwalay niyong mag-asawa, baka tinuturuan ka lang na mas mahalin mo muna ang iyong sarili. Ang pagkakamali mo, baka tinuturuan ka na i-improve mo muna yung buhay mo. Ang kabiguan mo, baka dinadala ka lang yan sa mas magandang opportunities ng iyong buhay. Mga kapatid, hindi lahat ng mabigat sa ating buhay ay masama para sa atin. Amen? Think of your problems as a preparation to receive God's grace. Your cross is actually your answer. Your salvation, it is a grace for you. So, bear your crosses in life with love, with humility, and with deep trust and faith in God. Amen? Buhatin mo na may pagtsatsaga, may pagmamahal. Yang krus mong yan. Sino yan? Yang krus mo na yakap-yakap mo, dala-dala mo, bit-bit-bit-bit mo, buhat-buhat mo. Ano yung krus mo ngayon sa iyong buhay? Kapatid, taas mo yan sa Diyos. Dahil ang lahat ng ating inataas sa Kanya, pagdating ng araw, ibababa niya, ibabalik niya sa atin na grasya na bendisyon na pagpapala para sa iyo. Amen.
Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at ang mga obispo naway pansinin ang kanilang krus ng pastoral at pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkulin publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis at pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ngayon ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng aming Panginoong Jesucristo, tanggapin mo ang mga panalangin na naglalakbay mong bayan na naglahad ng matagpuan ng iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mong pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, patibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak,
na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na taong tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si Santo Domingo de Guzman, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahirian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal. Ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napariwara at napamunga sa kanyang pangangaral. At naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. There are some things that we cannot fix, that only God can fix. If you cannot fix them, then carry them, bear them patiently. Si Santo Domingo de Guzman, hindi rin po siya naging matagumpay. Meron pong isang komunidad na hindi naman niya agad-agad na pagbago ng mga Albigensians. Anong ginawa niya? Pinagdasal sila, nagturo ng mga ibang kalalakihan para maging mas matalino, lumalim ang kanilang kaalaman sa Biblia, sa pananampalataya, at sila ang naging daan para maituwid ang maling paniniwala ng mga taong ito. So, my dear friends, today, if you have a problem that you cannot fix, become wiser. How to become wise? Allow the Lord to teach you. Follow the Lord. God is our wisdom. Huwag mong isipin na alam mo ang lahat. How to bear our crosses patiently. Ask for the grace. Pray. Ang sandata natin ay ang panalangin. Ngayon din pong ating pinagdiriwang ang kapista ni Santo Domingo. Please, if you have time, pray the rosary. Sabi din po ni Santo Domingo, ang Santo Rosario ay kinakatakot ng demonyo. Isa sa naninira ng ating buhay, isang dahilan bakit napakabigat ng ating buhay ay dahil sa atake ng masama.
So pray the rosary to be your weapon and shield against evil. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.